Hey guys, good evening sa inyo lahat. Si Gene. Welcome sa Gene Caralde Vlogs, no guys, or 11 Workshop. And before we go on guys, gusto ko lang pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11-9 Workshop o sa Gene Caralde Vlogs. So maraming salamat sa inyo pag-like o pag-comment at pag-share at pag-subscribe dito sa ating channel. At kung di pa kayo subscriber guys, subscribe naman kayo dito sa Gene Caralde Vlogs. Okay? So guys, last time pinag-usapan natin yung yung hand plane, no, yung katam, no guys. So yeah, pinag-usapan natin 'yun and ang tanong natin doon is meron pa bang lugar ang mga katam at ibang hand planes para sa ating modern na carpentry or woodworking, no guys. Of course, meron pa rin lugar 'yan, 'di ba? Yung mga ginagamit natin na 'yan. And you know me guys, isa akong power tool na carpenter. So I love using power tools. I love collecting power tools, no guys. Pero iba pa rin talaga yung hand tools, no? So like yung katam na pinag-discuss natin last time, ang hand tools ay pwede mong gamitin anytime, hindi na kailangan ng kuryente, hindi kailangan ng battery, no? Kailangan lang yan, hasain mo, di ba? Kailangan lang yan, itono mo, and you can use that, no? Pwede mo siyang gamitin ng gabi, na walang maingay, pwede mo siyang gamitin anytime, no? So talagang may advantage pa rin talaga yung mga hand tools. At hindi lang katam, yung magandang classic hand tool. Meron din yung mga lagare, di ba? Ganyan-ganyan. Pero ngayon guys, pag-usapan natin yung mga ibang hand tool na siguro ngayon parang hindi na natin pinapansin, pero malaki pa rin yung silbi para sa atin bilang mga woodworkers, DIYers, carpenters, no guys? So yun ang pag-usapan natin ngayon. Okay. So last time pinag-usapan natin yung katam, yung jack plane at smoothening plane. Pero isa sa pinaka-importante na katam para sa akin ay ang tinatawag natin na to. This is a block plane. Ito yung maliit na klase ng katam. Okay? So ngayon, pwede na tayong gumamit ng trimmer, no? Like this one, yung ating maliit na router, ayan, pwede natin gamitin to na pang bilog sa gilid ng kahoy. Pero ang old school niyan is itong maliit na block plane. With a block plane, pwede mo siyang gamitin na mas mabilis kaysa sa router. Ang router, kailangan ko pang lagyan ng talim, kailangan ko pang i-set up, di ba? Ito, kunin mo lang siya and you can use that to round the edges of your wood. Pwede mong gawin chamfer, yung parang parang kanto, or pwede mo rin siya i-round over. May technique yan para pag mang-round over, guys. So, meron din mga block plane na pwede mismo pang round over. Meron round over bit. Meron ako noon, Japanese plane. Ito, saan na ba yan? I think this one. Ito. This is a Japanese na round over plane. And pag ginamit mo to is direkta na siyang binibilog na niya agad yung gilid nung yung project, no guys. So, yeah, it's important guys kung magkaroon ka ng block plane, napakahalaga ng part ng block plane. You can use it as an ordinary na plane din, di ba guys? Kung kailangan mong kinisin, mabilisan lang na pagkinis. Imbis sa gumamit ka pa ng mga power tools, a block plane will do the job, no guys? And this is a very old tool. Ito, Stanley to, gamit na to. Pero meron din ganito yung Lotus, no? Yung Lotus na low angle block plane. Ayan, piliin nyo guys, pag bibili kayo ng block plane, piliin is low angle, no? Kasi low angle is pwede siyang gamitin kahit na sa end grain. Okay pa rin siya, 'di ba? Kaysa doon sa high angle na na katam, na mataas yung katam, pag ganito, pag mga block plane, mas maganda yung mga low angle, no? And yeah, sabi ko meron available lagi ito yung Lotus. Ililink ko na lang dyan guys kung gusto nyo bumili. Yung Lotus na adjustable din yung kanyang bibig. Ito hindi adjustable yung bibig. Stanley to pero it's not adjustable yung bibig niya. Pero adjustable naman yung kanyang blade niya up and down, no? So yeah, just get one. Get a block plane. Napaka-importante niyan sa inyo, okay? Now, next is yung isa pang tool na lagi kong ginagamit, no? At yan ay ang tinatawag natin sa Tagalog ay granil, pero sa English, it's a marking gauge. Ito yon.
This is a Japanese na marking gauge. It doesn't matter. Merong mga marking gauge na ganito yung style, western style na marking gauge, no? So, pwede pa rin yan gamitin. Ayan. Or ito, yung Japanese style na ganito, ilabas mo lang yung blade niya. Ito kasi dalawa yung blade niya para pag gagawa ka ng ano, gusto mong dalawang markings na ganyan, pwede. So, ito, ganyan lang. Ganyan, pang marka lang ng inyong kahoy. Diba? So, yan yung tatawag natin na granil. Okay, sa Tagalog. And meron din na style na ganito, na Chinese style na marking gauge. This is a very old tool, guys. Panahon pa ng sinaunang panahon, meron nang gumagamit ng mga marking gauge ng mga granil. So, it's still one of the best tools ever na naimbento, and you still need something like this sa iyong workshop. Okay? So, kung mag-link din ako, guys, kung meron kayo interesado sa product na ito. Meron din para man available ng mga ganito ng modern version. Kung may match-empong kayo sa Japan Surplus, ito Japan Surplus lang to, 50 pesos. Nice, di ba? So, ang gandang klase. So, kung may match-empong kayo ng ganito sa Japan Surplus, mas maganda. Pero kung hindi naman, pwede naman kayo bumili mga modern style tulad nito. Ayan. Oh. Ayun. So, next naman natin, guys, is ito. Another very old tool. This is what we call chalk line. Chalk line to, pero sa Tagalog at tawag dito ay pitik. Okay, so ito yung nilalagyan ng chalk dito, no? Tapos hinihila yung kanyang meron tong ayan, hihilahin mo siya tapos ito yung pinangmamarka sa plywood. Pag halimbawa lalagarin mo yung plywood, no? Kung mahaba yung plywood, pwede mo siyang gamitin. Pinipitik siya, kaya nga tawag sa kanya pitik. 'Yon. So, yun. Nagmarka siya, di ba? So, yan ang tatawag na pitik. So, this is also very old tool. Hindi ako ganun gumagamit nito kasi meron akong mahabang ruler, no? Pero, kung wala kang mahabang ruler, ito, yung pinakamagandang pangmarka sa malalaking pirasong plywood. Tatay ko, gustong-gusto ito. Lagi siyang gumagamit ng pitik nung nagkakarpintero pa siya. Mga buong plywood, itong ginagamit niya na pangmarka. And ang maganda rin dito sa mga pitik na to, pwede mo na siyang gamitin as ito yung tawag natin isa pang tool. Yan yung hulog or plumb bob, no? Yung para malaman mo na diretso yung ginagawa mo. Halimbawa, nagpapalitada ka, gusto mong makita diretso yung taas ng yung ginagawa. Ito yung pang sukat niyan, no? Merong version ng plumb bob na na solo lang, ililink ko yan diyan. So yan yung hulog na na bakal lang siya tapos may tali. Pero yun nga, itong mga pitik na to, itong mga chocolate to, pwede mo rin siyang gamitin as a plumb bob. Again, these are all ancient tools. Yung plumb bob na yan, marami nang gumagawa niyan, panahon pa ng mga pyramids yata, ginagamit na yan ng mga ancient Egyptians sa paggawa ng mga nila. So it's a very, very vintage tool. But still, a good tool na kailangan mo pa rin, guys. Ngayon, meron tayo laser levels and kung ano-ano. Ako, may laser level ako. Pero minsan, gusto ko pa rin gumamit ng mga lumang tools like this one. No? Ayun. Okay. Now, yung isa naman na tool natin dito is ito. I think lahat tayo meron ng metro. No? Meron tayong metro ito. Yan, meron tayong tape measure na ganyan. No? Yung di ba sa metro dinadala natin everyday. Pero, alam nyo ba na meron pa rin silbi ang detiklop na metro. So, ito talaga yung metro eh. Kasi isang meter, 1 meter to eh. Meter stick talaga to, ayan. Tapos pwede mo na siya itiklop, di ba? Para lagay mo sa yung sa toolbelt mo, toolbox mo, no, guys. I love this one. Ito na ko lang to sa Japan Surplus din. Plastic siya. Merong mga kahoy na ganito, pero ito plastic. And I think it's really nice, no. Ito lagi kong nasa tool bag ko to. So kung kailangan kong magsukat lang na mabilisan, kasi minsan ang disadvantage ng metro pag ganito flimsy. Alam mo, pag masyadong mahabang ganyan, mahirap siyang gamitin, no? Pero ito, since rigid siya, pwede mo siyang gamitin ganyan, accurate din naman yung kanyang measurements. So, it's another one of those tools na overlook natin. Sabihin natin masyadong makaluma, vintage, ganyan. Hindi na yan uso ngayon, pero
useful pa rin, guys. Ayun. So, next naman is ang humble na kikil, okay, o bastard file, no? Um, I never encountered a project na hindi ako gumamit ng some sort of kikil, no? So, yeah, for wood, for metal, pang luwag ng mga binutas mo, ganyan, o kailangan mo ano, or yung iba-iba kasing, iba-iba kasing hugis sa makikil. May bilog, may half round, may triangle, may square, di ba? So, ito, yung standard na file na ginagamit natin. Guys, just get one, no? So, hindi lang, gumawa kayo isang set ng file, no? Yung iba-ibang hugis para sa mga kasi you'll never know na kailangan siyang gamitin. Hindi nyo, malamang hindi nyo madalas gamitin, pero pag kailangan nyo ng isang ng ganito klaseng tool, dapat meron kayo nito. Okay? So, ang pinakamagandang brand na na-encounter ko, actually, Nicholson. So, Nicholson yung, for me, best brand. Pero, hindi naman, it's, okay lang, kahit Stanley, Lotus, whatever, no? Basta, kumuha lang kayo ng mga file tulad like this one, okay? So, now, next one, guys, of course, sa power tools, meron tayong drill, no? Drill and cordless drill, di ba? Madalas natin ginagamit yan. Siguro pag nanonood kayo sa akin, lagi nyo na ako nakitang gumagamit ng mga cordless drill. Pero, alam nyo ba na meron din akong drill na ito? Ito ang original na cordless drill. Ito ang bit and brace, or sa Tagalog, tatagatin na balbike. Okay? So, bakit meron akong ganito na balbiki? Minsan kasi talaga, guys, okay rin gumamit ito na ang swabe niya kasing gamitin, di ba? Halimbawa, so kung lagyan mo na siya ng talim ng auger bit ganyan, ibabarena mo ganyan, parang swabe niya, di ba? Mabagal siya, pero surprisingly malakas yung torque nito, no? Kung gumamit ka ng auger bit, no, yung drill na kailangan dito, isa na ba yun? May auger bit ako, halimbawa ito, it's an example of an auger bit. Ayan, auger bit yan. So, pag ginamit mo to sa balbiki, ang swabe niyang gamitin. Ang sarap gamitin. Mabagal lang talaga siya. Pero kung gusto mo ng pagbubutas na literally walang ingay, no carbon footprint, no bit and brace. Yan talaga yung yan talaga yung magandang klaseng tool. And hindi to nawawala sa uso kasi nagpo-produce pa rin to. Ito, modern version to Stanley to Modern na production to. So may gumagawa pa rin to hanggang ngayon. Pero marami din mga vintage na ganito. Kung may makita kayo na vintage na ganito, yung made in USA, Stanley, Craftsman, ganyan, kunin nyo guys kasi magandang quality yun. Basta kung gumagana pa siya ng maayos or pwede mo siya pa siyang i-restore, no? So yan, ratcheting din siya, 'di ba? So hindi lang siya pambarena, ganyan. Pwede mo siyang gamitin na si ratchet, no? Na pang screw or pang drive ng screws or pang release ng screws. So, very versatile na tool and very quiet, no? So, talagang talagang kung kailangan mo ng drill na the original cordless drill, ito yon. Okay, guys? Okay. So, tapos ito na guys, the last one. Ito na yung pinakalumang tool sa lahat. Pinaka-vintage na tool, ang humble na square. Ito. Ayan. Usually, I use feed square. Itong triangle, yung ganito. Ayan. Pero, kailangan ko pa rin talaga ng square. And like I said, this is a very old tool. Sabi ko kasi, yung panahon pa ng mga Egyptians, panahon pa ng mga Mayans sa Pumapungko, sa Peru, yung mga ginawa nila ng mga monolithic na structures doon, gumagamit na sila ng mga squares. And kaya nakita nyo magawa nila lahat diretso kasi nga gumagamit sila ng square. Hindi dahil sa hindi dahil sa alien technology. Simple na technology yung ginagamit nila pero very effective. Hanggang ngayon, swabe pa rin ang paggamit ng square, no guys? And ano pa mga recommend ako, ito trooper na square pero pwede Swanson, yung mga magandang klase, no? Irwin, ganyan. And just get one, get two. Lahat ng workshop, I think, kailangan talaga ng mga squares like this one. Okay, yun. So, ayun guys. So, ito pala yung mga nandito. Ito puro mga katamto ng mga mga Japanese na hand planes, iba-ibang klase ito guys. Ito may maliit yung panggawa ng grooves, no? Ayan, kung gusto mong gawa ng grooves sa kahoy, yan ang ginagamit diyan, no? Or this one is a shoulder. Oy, natanggal yung yung blade.
This one is a shoulder plane. Ayusin ko lang to next time. So, tapos meron din ako nito, ito parang diamond siya, yung ano niya, yung pang chamfer niya is parang ano, iba yung korte niya. Yan, no? So, itong mga tools na to, puro Japan surplus lang to guys. So, kung may mga matsyempo kayo sa Japan surplus, ang mga magandang klase na mga ganito, na pang ano, pang tawag dito sa Shimono, no, na carpentry, eh, kumuha kayo kasi kahit na ano, kahit na power tools sa uso ngayon, okay pa rin yung may mga ganito na ano, na mga gamit sa bahay. Okay? So, yun lang guys. Yun yung mga tools natin. So, yeah, thank you so much for watching. Sana may matutunan kayo. And again, yung mga pinakita ko rito, eh, may mga lilink ako sa ating ano, dito sa ating channel para kung gusto niyo bumili ng mga katulad ng mga ganito. Okay? So, yun lang guys. This is Gene from 119 Where? This is Gene from Gene Caralde Vlogs. I'll see you guys again next time. Adios!